Disclaimer: This content is intended for mature audiences only. Viewer discretion is advised. Lunes ng umaga, bagong bukas ang kumpanya sa warehouse sa bandang gilid ng syudad ng San Pedro. Isa ako sa mga bagong empleyado roon at gaya ng inaasahan, kabado ako. Hindi lang dahil bago ang lugar, kundi dahil parang may kakaibang pakiramdam akong nararamdaman mula pa lang sa pagpasok ko sa gusali. Para bang may malamig na hangin na dumaan sa batok ko kahit wala namang bukas na bintana. Pagdating sa gate, sinalubong ako ng gwardiya. Matanda na siya, mukhang dekada na ring naroon. Binigyan ako ng gi at itinuro kung saan ang ihi office. Habang naglalakad ako sa hallway, napansin kong tahimik ang paligid, masyadong tahimik para sa isang opisina ng warehouse. Pagkapasok ko sa UC, isang matandang babae ang nagsagawa ng orientation. Hindi siya palangiti. Diretsahan lang siyang magsalita, ang trabaho dito, mabilis. Walang reklamo, walang tanong. Basta gawin ang utos, sweldo tuwing kinsenas at katapusan. Tahimik lang kaming mga bagong hire. 5 kami sa batch. Pare-pareho kaming tahimik. Maya-maya ay dumating ang supervisor namin, si Sir Rodrigo. Matipuno, medyo may edad na, pero halatang istrikto. Pinakilala niya kami sa team. Dinala kami sa warehouse kung saan may isandamakmak na mga kahon, trolley at makina. Ang mga dating manggagawa halos walang imik. Parang laging pagod, parang laging may iniintindi. Akala ko noon baka dahil sa puyat o stress. Pero may iba. May ibang bagay. Isa sa mga una kong nakilala ay si Carla, isang tahimik na babae na tila hindi namamansin ng tao. Maganda siya, morena, matangkad, pero may kung anong malamig sa kanyang presensya. Bihira siyang makipag-usap. Pero kapag tumingin siya sa'yo, parang sinusuri ka. Parang binabasa ang laman ng loob mo. Ang unang araw ay puno ng pagsasanay, paano ayusin ang mga kargamento, paano gumamit ng makina, at paano ang tamang proseso ng pag-inventory. Pero habang tumatagal ang oras, napapansin ko ang kakaibang kilos ng ibang mga trabahador. May ilan na tila palaging nakabantay sa orasan. Tila sabik umuwi bago magtakip silim. Si Carla naman tila kabaligtaran. Habang papalapit ang gabi, doon siya nagiging mas buhay. Mas alerto. Mas aktibo. Sa tuwing magdidilim, parang siya lang ang hindi inaantok o pagod. Pagkatapos ng shift, napagpasyahan ng ilan sa amin na sumakay ng sabayang tricycle. Wala si Carla. Tinanong ko ang isa kong kasamahan, si Leo, kung bakit di na sumasabay si Carla. Si Carla? Hindi yan umuuwi agad. Minsan dito na natutulog sa stockroom. Gabi lang siya aktibo talaga. Wala lang yan, ganyan lang talaga siya. Pero naramdaman ko sa tono niya na may itinatago siya. Hindi simpleng sagot iyon. May laman. Parang may takot. Kinagabihan, habang nasa boarding house ako, hindi ko maiwasang isipin ang warehouse. Ang mga tao roon. Lalo na si Carla. Pagod ako. Pero hindi ako makatulog ng maayos. Parang may malamig na kamay na humahawak sa mga paa ko habang natutulog. Parang may mata na nakasilip mula sa siwang ng bintana. Pagdating ng Martes, balik trabaho. Pero may nangyari agad sa umaga pa lang. Wala ang isa sa amin, si Ricky. Isa sa mga bagong hire. Wala siyang text. Wala ring balita kung bakit hindi siya pumasok. Tinanong ko si Leo. Si Ricky. Di ba kasama natin kahapon? Napatingin siya sa akin tapos umiwas ng tingin. Huwag ka na masyadong magtanong. Minsan may mga umaalis dito ng biglaan. Ang sabi niya, sabay lakad papalayo. Hindi ko alam kung paranoia lang ito. Pero ang dami kong napapansin na maliit na detalye, mga kalmot sa pader ng stockroom, putik sa sahig kahit walang ulan, at amoy ng dugo sa hangin sa gabi. Lalo akong naging interesado kay Carla. Kaya sa break, sinubukan ko siyang kausapin. Hi, Carla, ikaw ba yung naka-assign sa likod ng bodega si? Tumingin lang siya sa akin, saglit, tapos tumango. Di siya nagsalita. Narinig ko sa mga kasama natin, madalas kang narito kahit gabi na.
Hindi ka ba natatakot? Ngumiti siya. Pero hindi yung tipong pangkaraniwang ngiti. Malamig. Mailalim. Mas ligtas ako sa gabi, sabi niya. Ikaw, kaya mo ba ang dilim? Napakunot noo ako. Bago pa ako makasagot, tumalikod na siya. Simula noon, napansin kong parang lagi na niya akong sinusundan ng tingin. Kapag kumakain ako, naroon siya sa likod, parang nakikinig. Kapag nasa labas ako, minsan bigla siyang lilitaw. Isang gabi, nag-overtime kami. Ilang kargamento ang kailangang ayusin. Halos 10 oras 30 minuto na nang matapos kami. Lumapit ako kay Sir Rodrigo para sa timeout. Sir, tapos na po kami. Ngunit ang sagot niya baka gusto mong magpalipas ng gabi muna rito. Mahirap ang daan pa uwi kapag ganitong oras. Nagtaka ako. Hindi naman malayo ang boarding house ko. Pero parang may babala sa tono niya. Wari bang sinasabi niyang huwag kang lumabas sa oras na to? Nagdesisyon akong manatili muna sa receiving area. Nakahiga ako sa sako ng bigas habang naghihintay ng antok. Pero sa kalagitnaan ng gabi, nagising ako sa tunog, tila mga pakpak. Malalakas. Parang hinahampas ang hangin. Kasunod nito, mga ungol at parang may hinihila. Hindi ko alam kung tao o hayop. Dahan-dahan akong sumilip mula sa siwang ng pinto. At sa dilim, sa ibabaw ng bubong ng warehouse, nakita ko ang isang nilalang. Mahaba ang pakpak, katawan ay kalahating babae, si Carla. Pero hindi siya buo. Wala ang kanyang ibabang kalahati. Lumilipad siya at may hawak siyang parang katawan ng tao. Dali-dali akong umatras. Natapakan ko ang sako. Nag-ingay. Tumingin siya pababa sa direksyon ko. Nagtagpo ang aming mga mata. At mula sa taas ng bubong, umiti siya sa akin, yung iting alam mong hindi na siya tao. Hindi ako nakatulog ng maayos kinabukasan. Sa totoo lang, halos hindi na ako nakatulog. Laging bumabalik sa isipan ko ang nakita ko kagabi, si Carla, nasa bubong, kalahating katawan lang, may malalaking pakpak na parang paniki, at may dalang isang tao o bangkay. Gusto ko sanang isumbong, pero paano? Sa pulis? Sa EFA? Sino maniniwala sa isang bagong empleyado na ang isa sa mga staff nila ay isang manananggal? Pagpasok ko sa warehouse kinabukasan, parang normal lahat. Si Carla, nandoon pa rin tahimik, parang walang nangyari. Pero napansin ko, mas madalas na siyang lumalapit sa akin. Parang pinagmamasdan ako. Ini-inspeksyon. Binabasa ang galaw ko. Wala pa rin si Ricky. Pangalawang araw na siyang absent. Si Leo, palaging iwas sa usapan. Kapag tatanungin ko tungkol kay Carla o sa mga kakaibang bagay sa warehouse, isa lang lagi sagot niya, huwag ka nang makialam. Basta gawin mo lang trabaho mo, ligtas ka. Pero paano ako magiging ligtas kung gabi-gabi ay parang nilalang na ang nagbabantay sa paligid? Bandang 9:00 ng gabi, may rush delivery na kailangang i-load sa truck. Kasama ko si Leo at 2 iba pa. Si Carla? Siyempre, andoon na naman siya. Sa tuwing gabi, mas alerto siya kaysa umaga. Habang nag-aayos kami ng kargamento, napansin kong parang may gumagalaw sa loob ng bodega, sa mismong dulo ng storage room. Madilim doon, bihira ang pumunta roon. May tunog na parang humahampas na pakpak. Pahapyaw, mahina. Pero alam mong hindi normal. Narinig mo yun, tanong ko kay Leo. Narinig ang alin, kunot noong sagot niya. Parang may gumagalaw sa likod. Parang pakpak. Tinitigan lang niya ako. Malalim. Kung ako sa'yo, huwag ka nang mag-usisa. Mas mapapahamak ka lang. Hindi ako nakatiis. Matapos ang shift, nagpaiwan ako. Gusto kong mapatunayan sa sarili kong hindi ako nababaliw. Gusto kong makita kung totoo ba ang lahat. Lumabas si Carla bandang 10:00. Umakyat siya sa hagdan papuntang attic storage. Doon, bihira ang pumunta. May luman ng mga gamit doon, lumang trolley, sirang kagamitan, kahon-kahong hindi na inaayos. Tahimik akong sumunod. Sa bawat yapak ko, pinipigil ko ang hininga.
Sa gilid ng pintuan, sumilip ako. At doon ko siya muling nakita, nakatayo sa gitna ng dilim, nakahubad ang likod, at unti-unting lumalabas ang mga pakpak mula sa kanyang likuran. Hindi ito tulad ng sa mga fairy tale. Hindi ito mala-anghel. Ito'y parang balat na pinunit. Dugo ang unang lumabas. Tapos lumobo. Tapos gumuhit ang anyo ng dalawang itim na pakpak. Sumusuka siya ng itim na likido. Parang asido. Tila bahagi ito ng kanyang pagbabalat o pag-transform. Sa isang iglap, biglang naghiwalay ang kanyang katawan. Naiwan ang ibabang bahagi niya, at ang itaas ay unti-unting lumipad palabas ng attic. Malinaw. Hindi ito pantasya. Isa siyang manananggal. Bumalik ako sa barracks, nanginginig. Hindi ko alam kung takot, galit o pagkagulat ang nararamdaman ko. Alam kong kailangan kong umalis. Pero paano? Walang masyadong saksi at kung magkamali ako ng hakbang baka ako na ang susunod. Kinabukasan, dumating ang EC, may announcement raw. Ayon kay Maamtes, may nawawala na namang empleyado, si Manuel, isa sa mga dating trabahador sa gabi. Huling beses siyang nakita bandang 11:00 ng gabi, pauwi. Walang gustong magsalita. Lahat nakayuko. Tahimik. Parang normal lang ang ipagkawala. Nang matapos ang announcement, nagkalat ang usap-usapan. May bulungan. May mga tingin. Lumapit sa akin si Leo. Kailangan nating mag-usap mamayang gabi, Anya. Alam kong may nakita ka na. Bakit hindi niyo siya sinasabi sa management? Sa pulis? Umiling siya. Sino maniniwala? Ilang taon na siyang nandito. Ilang beses na kaming nag-try. Pero sa tuwing may nagtatangkang magbulgar sila ang nawawala. Gabi. Nagtagpo kami ni Leo sa likod ng warehouse. Dala niya ang lumang lantern at ilang folder. Ayon sa kanya, may matagal nang nangyayaring kakaiba sa compound na ito. Si Carla, hindi siya totoong empleyado. Hindi siya hired. Isa siyang bantay. Guardian daw, sabi ng matatanda. Pero hindi lahat ng bantay ay mabuti. Ipinakita niya ang mga lumang VE. Ilan sa mga iyon kakakilala namin. Nawala rin. Iba ay natagpo ang walang laman ang loob ng katawan, wala ang puso, atay, bituka. Hinugot ng buo. Parang inani. Bakit hindi siya hinuli? Dahil may kasunduan. Ang warehouse na ito matagal nang sinumpa. Kapalit ng kaligtasan, mula sa mas malalang nilalang, tinatanggap ang presensya niya. Pero dumami ang nawawala baka nagugutom na siya. Habang nag-uusap kami, biglang may narinig kaming kaluskos. Mula sa itaas. Sa kisam. Pakpak. Dumapa kami sa damuhan. Hindi kami gumalaw. Mula sa siwang ng bubong, nakita naming muli si Carla, nakalutang. Nakatingin pababa. Parang hayop na nanghuli ng biktima. Dahan-dahan siyang bumaba. Isang lalaki ang sinusundan niya, isa sa mga bagong staff. Tahimik lang siyang lumapit. Amoy-amoy niya ang liig nito. Para bang sinusuri kung handa na ba ang katawan nito. Tapos, sa isang iglap naglaho siya sa dilim. Wala nang tunog. Wala nang anino. Pagkalayo niya, dali-dali kaming bumalik sa barracks. Hindi na ito biro, sabi ko kay Leo. Hindi na tayo ligtas. Kailangan nating gumawa ng plano. Ngumiti siya, pero lungkot ang laman ng mata. Tama ka. Pero tandaan mo, kapag nalaman niyang alam mo na ang lihim niya, ikaw ang isusunod niya. Sa pagbalik ko sa kwarto, may sulat sa kama ko. Wala namang ibang may access roon kundi ako at ang admin. Bukas ito, nakapatong sa unan. Kaya mo bang panindigan ang nalalaman mo? Walang pirma. Pero alam ko kung kanino galing. Si Carla. At ngayon hindi ko na siya simpleng katrabaho. Isa na siyang banta. Pero higit doon, isa siyang anino sa gabi na nakamasid sa bawat kilos ko. Matapos ang gabi ng muling pagkikita namin ni Carla sa anyo niyang kalahating nilalang, hindi na ako matahimik. Ang bawat paggalaw niya sa warehouse,
bawat tingin, bawat hakbang ay tila sinusukat kung kailan ako magiging sapat na mahina para tamaan. At habang lumilipas ang mga araw, unti-unti kong nakikilala kung sino nga ba talaga si Carla at kung bakit siya naroon. Noong una, si Carla ay parang normal lang na empleyado. Tahimik, mahiyain, hindi palaimik at bihirang umiti. Pero sa mga oras ng krisis, kapag may sirang makina, nawawalang kargamento, o bigla ang overtime, siya ang unang handang tumulong. Laging nandoon. Laging alam ang gagawin. Parang sanay na sanay sa bawat sulok ng warehouse. Minsan nga iniisip ko, baka mas matagal pa siyang narito kaysa sa kumpanya mismo. Minsan, naglakas loob akong kausapin siya habang naglilinis kami ng storage area. Carla, ilang taon ka na dito? Tumingin siya sa akin, saglit lang pero malalim. Matagal na. Gaano katagal? Napangiti siya. Yung tipong ngiti na parang alam niyang hindi mo kakayanin ang sagot. Mas matagal pa sa inakala mo. Tapos naglakad na siya palayo. Naiwan akong nakatayo, mulat at tinigasan ng bato. Ilang araw ang lumipas, hindi ako mapakali. Muli kong kinausap si Leo at pinilit kong alamin pa ang kasaysayan ni Carla. Dahil kung totoo ang sabi niya noon na hindi siya normal, gusto kong malaman kung saan siya nanggaling, bakit siya narito, at ano ang gusto niya. Si Carla, bulong ni Leo habang kumakain kami sa labas, ay hindi Carla ang tunay na pangalan. Anong ibig mong sabihin? Ayon sa matagal nang nagtatrabaho rito, dati raw siyang anak ng albularyo sa isang liblib na baryo sa Visayas. Maganda siya, masyadong maganda para sa isang simpleng dalaga. Pero may tinatagong sakit, gutom. Gutom na hindi kayang mapawi ng normal na pagkain. Halimaw na ba talaga siya noon pa? Hindi raw. Pero noong namatay ang ina niya sa panganganak, sinumpa siya ng isang matandang babae sa bayan. Simula noon, gabi-gabi, nagigising siya na may sugat sa likod at nagkakaroon ng pakpak. Tumingin ako kay Leo. Halata sa kanyang mukha ang takot, pero mas halata ang awa. Parang may bahagi sa kanya na naiintindihan si Carla. Hindi siya pinili ng dilim, dagdag niya. Pero natutong mabuhay kasama ito. Doon ko naisip, baka kaya tahimik si Carla, dahil may bahagi pa rin sa kanya ang natitira. Baka hindi siya ganap na halimaw. Baka sinusubukan pa rin niyang kontrolin ang sarili. Isang gabi, matapos ang shift, nagulat ako nang bigla akong lapitan ni Carla, habang naglalakad ako pa uwi. Gusto mong sumabay, tanong niya, habang hawak ang motorsiklo niyang kulay itim. Dahil sa nerbiyos at pagkalito, napao ako. Sumakay ako sa likod niya, at halos wala kaming imikan habang bumabaybay sa madilim na kalsada. Hindi niya ako dinala sa boarding house. Sa halip, tumigil kami sa isang mataas na bahagi ng syudad, may view ng warehouse mula sa malayo. Tila gusto niyang ipakita sa akin ang buong larawan. Hindi mo na kailangang magpanggap, sabi ko sa wakas. Alam ko na. Tahimik siya. Hanggang sa tuluyang nagsalita. Akala ko hindi mo kakayanin. Pero ngayon, nandito ka pa rin. Hindi ka tumakbo. Hindi mo ako sinumbong. Bakit mo ginagawa to, Carla? Bakit ka pa nagtatrabaho sa warehouse kung may iba kang pagkatao? Tumingin siya sa akin. Seryoso. Mapakla ang tingin. Dahil ito na lang ang natitirang bahagi ng normal kong buhay. Sinimulan niyang ikwento ang totoo. Lumaki siyang nagtatago. Sa araw, nag-aaral. Sa gabi, hinihila ng pakpak ang kanyang katawan papalayo sa mga tao. Una, pilit niyang nilalabanan. Pero kapag sumapit na ang gutom, kapag nagsimula ng manginig ang kanyang katawan sa pangangailangan, nawawala siya sa sarili. Sa isang iglap, isa na siyang hayop. Pinilit niyang magtrabaho sa mga lugar na walang maraming tao. Pero habang tumatagal, natututo siyang mamuhay sa pagitan ng dalawang mundo, ng tao at ng halimaw. Ang warehouse na ito ang nagbigay sa akin ng tahanan, anya. Pero bawat tahanan may kapalit. Yung mga nawawala, hindi ako palaging may kasalanan. Pero hindi rin ako laging inosente. Napayuko siya.
Parang sa unang pagkakataon, nakita ko ang Carla na tao. Hindi halimaw. Hindi nilalang ng gabi. Isang babaeng binigyan ng sumpa at walang matinong daan palayo. May tanong ako, sabi ko. Bakit ako? Dahil hindi ka tumatakbo, Anya. At baka ikaw ang tanging taong kaya kong pagkatiwalaan. Pagbalik namin sa compound, mas mabigat na ang loob ko. Hindi lang dahil sa nalaman kong buong kwento, kundi dahil ngayon kasangkot na ako. Wala nang atrasan. Wala nang pagwawalang bahala. Kinabukasan, may balita. Isa sa mga truck driver nawawala rin. Huling nakita, kasama si Carla sa stockroom. Ngunit dahil walang ebidensya at dahil likas na misteryoso ang compound, walang ginawang aksyon. Lumapit sa akin si Sir Rodrigo habang nag-i-inventory kami. Nasa peligro ka, sabi niya diretsahan. Alam ko. Gusto mong mabuhay? Magpanggap kang wala kang alam. Pero kung pipili kang lumaban, siguraduhin mong tapusin mo. At doon nagsimula ang tunay kong dilema. Si Carla ba ay kaibigan o kalaban? Tao ba siyang minamalas lang o halimaw na marunong magpanggap? Hindi ko alam. Pero isang bagay ang malinaw, hindi pa ito ang huli naming pag-uusap. At hindi pa rin ako sigurado kung buhay pa akong aabot sa dulo ng buwang ito. Hindi pa man natatapos ang kaba ko mula sa huling gabi naming pag-uusap ni Carla, may panibagong ulat na naman kaming natanggap, isa na namang empleyado ang nawawala. Ang pangalan niya ay Jomar, isang utility staff na bagong pasok lang 2 linggo pa lang ang nakakalipas. Tahimik lang siya, hindi pala kwento, pero masipag at laging maagang dumadating. Ayon sa mga huling nakakita sa kanya, bandang 10:00 ng gabi ay nasa break area pa siya, kumakain. Pagbalik ng iba, wala na siya. Wala ni Anino. Walang gamit na naiwan. Parang sumingaw lang sa hangin. Pero kami, lalo na ako at si Leo, alam naming hindi ito ordinaryong pagkawala. Sinimulan naming magmasid. Hindi na ako nanahimik. Kasama ko si Leo, nagsimula kaming magtago ng key footage, kahit alam naming ilang parte ng compound ay patay ang kamera. Iyon daw kasi ang luma at hindi na ina-upgrade pa ng management. Pero isang gabi, sa isang key file na nakuha ni Leo mula sa isang technician na kasabwat niya, may nakita kami. Isang lalaki, si Jomar. Lumalakad sa pasilyo papunta sa likurang storage. May kasunod siyang babae. Si Carla. Pero ang hindi pangkaraniwan, bandang kalagitnaan ng video, namatay ang kamera sa loob ng 8 segundo. Pagbalik ng frame, wala na si Jomar. Si Carla lang ang nakatayo sa koridor. Nakahawak siya sa dingding at tila humihinga ng malalim. Kinabukasan, may lumabas na balita. Sa isang damuhan sa labas ng compound, may natagpo ang katawan. Walang laman ang loob. Wala ang atay, puso, bituka at laman loob. Maingat ang hiwa, parang sinanay na hayop o eksperto. Wala ring dugo sa paligid, parang kinatas ang lahat sa ibang lugar at inilipat lang ang katawan roon. Tumawag ang mga pulis. In-interrogate ang buong night shift crew. Ako, si Leo at si Carla kasama sa mga tinanong. Habang iniimbestigahan kami, tahimik lang si Carla. Kalma. Walang bahid ng kaba o guilt. Ako. Nanginginig ang kamay. Hindi ko alam kung dahil sa takot na baka madamay ako, o dahil nakaupo ako sa tabi ng taong posibleng pumatay sa kasama namin. Nang umalis ang pulisya, nagpaalala si Sir Rodrigo sa amin. Walang magsasalita ng kung ano-ano. Walang kasiguraduhan sa dahilan ng pagkamatay. Hanggat walang ebidensya, walang maninisi. Pero alam ko sa tono niya, may alam siya. Lalong dumami ang mga bulong-bulungan. Sa mga barracks, sa cafeteria, sa smoking area, lahat ay may kanya-kanyang haka-haka. May nagsabing may multo sa compound. May nagsabing may demonyo. May ilan na tinuturo si Carla, pero binabawi agad, sabay bulong, wag mo siyang banggitin. Baka ikaw ang susunod. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi ako mapalagay. Hindi ako makatulog. Isang gabi, pinilit kong kausapin muli si Carla. Nagtagpo kami sa rooftop ng supply building.
Tahimik ang paligid, maliban sa alinggaw ng tren sa malayo. Umupo siya sa gilid, pinagmamasdan ang mga ilaw ng lungsod. Ano na naman ang gusto mong malaman, tanong niya, hindi tumitingin sa akin. Ikaw ba ang kumuha kay Jomar? Diretso kong tanong. Hindi siya agad sumagot. Ilang sandali ng katahimikan ang lumipas bago siya bumuntong hininga. Hindi ko sinasadya. Hindi mo sinasadya. Minsan, hindi ko na kayang kontrolin. Kapag may tumapat sa akin na may amoy ng sakit o takot, parang humihila ang laman ko. Kumakapit ang gutom. So, Tutu, ikaw ang dahilan. Hindi ako palaging halimaw, sabi niya, at sa unang pagkakataon ay nakita kong mailuha sa gilid ng kanyang mata. Pero may bahagi sa akin na hindi ko na matanggal. At tuwing sinusubukan kong maging tao, may nawawala. Sa puntong iyon, hindi ko na alam ang dapat kong maramdaman. Galit ba? Takot? O awa? Tao ba siyang dapat intindihin? O halimaw na dapat labanan? Sinabi niya sa akin ang totoo, pero hindi ibig sabihin noon ay ligtas na ako. Sa katunayan, mas delikado pa ako ngayon dahil alam ko ang lahat. Dumaan ang ilang araw. Mas lalong naging tensyonado ang warehouse. Lahat laging alerto. Maraming ayaw na sa night shift. May mga nag-resign. At sa tuwing may nawawala, palaging walang imik ang EC, si Leo, hindi na rin mapalagay. Kailangan nating gumawa ng aksyon, sabi niya sa akin isang gabi. Kung hindi titigil si Carla, baka ikaw na ang sunod. Pero paano natin siya titigilin? Hindi siya basta tao. Hindi natin siya kailangang patayin. Kailangan lang natin siyang ipaalam sa labas. May mga kilala akong paranormal investigators. Kung mapapatunayan nila ang totoo, baka may paraan. Nagplano kami. Kinailangan naming kuhanan si Carla ng aktwal na ebidensya habang nasa anyo siya ng manananggal. Kailangan naming malaman kung saan siya pumupunta gabi-gabi. Kailangan naming makita ang kalahating katawan niyang naiiwan. Isang gabi, sinundan namin siya. Ako sa rooftop, si Leo sa likurang bahagi ng bodega. Nagsimula siyang gumalaw bandang 11:00. Sumilip kami mula sa dilim. At nangyari ulit ang nakita ko noong una, tumayo siya sa gitna ng attic, pumikit, at dahan-dahang lumabas ang pakpak. Naghiwalay ang katawan niya, ang ibaba na iwan, ang itaas lumipad sa dilim. Si Leo, agad na lumapit sa ibabang katawan at nilagyan ng asin at langis ang paligid, pananggaraw ito laban sa mga nilalang na hindi buo ang katauhan. Ako, sumunod sa direksyon ng lipad ni Carla. Sa isang abandonadong lote sa likod ng warehouse, nakita ko siya, nakatayo sa gitna ng damuhan, lumulutang, at may hawak na katawan. Isa na namang empleyado. Wala pa yatang malay. Bago ko pa siya masundan palapit, bigla siyang lumingon. Tumingin siya sa mismong direksyon ko. At sa tono ng kanyang tinig, alam kong hindi na siya si Carla. Bakit mo ako sinusundan? Ang boses niya, mas malalim. Mas malamig. Parang dalawang nilalang na nag-uusap. Wala akong nasabi. Napaatras ako. At sa isang iglap, lumipad siya palayo, kasama ang walang malay na katawan. Pagbalik ko kay Leo, nakatayo pa rin siya sa attic. Nanginginig. May dugo sa kamay. Hinawakan ko ang ibabang katawan niya gumalaw. Anong ibig mong sabihin? Parang may sariling buhay. Parang alam na andito ako. Parang tinatandaan tayo. At doon ko naramdaman ang panibagong panganib. Hindi lang kami basta nakakita ng isang manananggal. Napansin na rin kami. At sa susunod na gabi, hindi na siya magdadalawang isip. Ang attic. Isang lugar na noon ay para lamang sa mga sirang karton, lumang silya, at kalat ng warehouse. Pero matapos naming masilayan ni Leo ang kakaibang ritual ni Carla roon, naging sentro ito ng aming investigasyon. Hindi na ito basta lugar ng imbakan, isa itong altar ng dilim. Kinabukasan ng gabi kung kailan muntik na akong mahuli ni Carla sa damuhan, bumalik kami ni Leo sa attic. Dala-dala namin ang flashlight, asin, langis, at, bagong karagdagan, isang maliit na video camera. Wala nang atrasan.
Tahimik ang paligid. Kahit naroon kami sa gitna ng gusali, parang may sariling katahimikan ang attic. Isang uri ng lamig na hindi dahil sa hangin kundi sa presensya. Halos marinig namin ang sariling paghinga. Habang si Leo ay naglalatag ng asin sa paligid, ako naman ay nagsimula ng maghalungkat. May isang bahagi ng sahig na tila may nakatambak na mga kahon na pinaglumaan na ng panahon. Hindi agad kapansin-pansin, pero nang buksan ko, tila hindi ordinaryong gamit ang laman. Mga lumang papel. Mga anting-anting. At sa pinakailalim, isang aklat. Itim ang pabalat. Balat ng hayop. Walang pamagat. Dahan-dahan ko itong binuksan. Ang mga pahina ay kulay dilaw na, parang nanggaling sa ibang siglo. Isinulat sa lumang Tagalog, halong Latin at baybayin. Pero kahit hindi ko ito agad lubos na naintindihan, ramdam ko ang bigat ng nilalaman. Leo, tingnan mo to. Agad siyang lumapit, at halos mapaatras siya nang makita ang isang pahina kung saan nakadrawing ang isang nilalang, kalahating babae, kalahating ibon, may pakpak, at may mga matang pula. Manananggal sa mga sumunod na pahina, nakalista ang mga ritual. Paano nagiging manananggal? Paano natatanggap ang sumpa? At higit sa lahat, paano ito maaaring tanggalin? Pero may babala, ang sumpa ng manananggal ay hindi na binabawi kundi binabayaran. Walang likas na lunas, tanging kapalit. Dugo ang kabayaran. Buhay ang hingi. Sa bandang huli ng aklat, may listahan ng mga pangalan. Karamihan ay pamilyar sa amin. Mga dating empleyado ng warehouse. Mga misteryosong nawawala. At sa pinakailalim, may 3 huling pangalan na tila bagong sulat lang. Carla ay Leonardo ang Miguel C. Napatingin kami ni Leo sa isa't isa. Tayo to, alam niyang nalaman na natin. Biglang may narinig kaming yabag mula sa hagdan. Mabilis. Matulin. Parang hindi naglalakad kundi lumulutang. Pinatay agad ni Leo ang flashlight at nagtago kami sa isang sulok ng attic. Habang hawak ko ang aklat, naramdaman kong parang may init sa loob ng bag ko, tila may reaksyon ang aklat sa presensya ng kung sino mang paakyat. Nilingon ko si Leo. Nakapikit siya, mahigpit ang kapit sa hawak niyang kutsilyo. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng attic. Pumasok si Carla. Pero hindi siya Carla na kilala ko. Ang mga mata niya ay tila nagbabaga. Ang balat niya ay maputla na parang kandilang naupos. At kahit wala pa siyang pakpak, halatang nasa pagitan na siya ng anyo ng tao at halimaw. Alam kong narito kayo, sabi niya, malamig at mahina pero rinig hanggang buto. Hindi ko kayo papatayin, hindi pa. Pero kung babasahin ninyo ang aklat, kung sisirain ninyo ang balanse, hindi ko kayo mapoprotektahan sa iba. Ano nang ibig mong sabihin, bulalas ko, habang papalabas sa taguan. Hindi lang ako ang nandito, sagot niya. May iba pang gumising. At sa bawat bangkay na nawawala, mas lalo silang lumalakas. Lumapit siya sa akin. Hindi ako makagalaw. Hawak ko pa rin ang aklat, at nakita ko sa mga mata niya ang pagdadalawang isip. Parang gusto niyang kunin ito, pero may kung anong pumipigil sa kanya. Pinigil mo ba ang sarili mo kay Jomar? Tanong ko. Tumingin siya. Walang sagot. Pero alam ko na ang totoo. Hindi mo na sila mapoprotektahan, Carla. Hindi kami titigil. Kung itutuloy niyo to, may kapalit. Lahat may kapalit, sagot ni Leo habang lumalabas din sa taguan. Nagkaroon ng biglaang katahimikan. 3 kaming nakatayo sa attic. Ang hangin ay tila mas mabigat. Ang oras, bumagal. Sa wakas, bumaling si Carla at bumaba sa hagdan. Walang salita. Walang banta. Pero ramdam ko, hindi pa tapos ang lahat. Makalipas ang gabi, bumisita kami sa isang matandang albularyo sa bayan. Si Lola Ines, kilala raw sa pagtanggal ng sumpa, o kung hindi man pagprotekta laban dito. Pinakita namin ang aklat. Binalikan niya ang mga lumang pahina at dahan-dahang tumango. Hindi na siya ganap na tao. Pero hindi rin siya ganap na halimaw. Nakabitin pa ang kanyang kaluluwa. Pwede pa bang tulungan, tanong ko. Pwede.
Pero hindi basta ritual. Kailangan ng alanganing buwan ng pagkakahiwalay ng katawan niya sa gabi at ng sakripisyo, isang taong handang ibigay ang kanyang lakas upang putulin ang koneksyon sa dilim. Ako na, agad kong sagot. Hindi pwedeng basta-basta. Ang kaluluwa mo ang magiging pangharang. Kung hindi mo kayanin, ikaw ang susunod na magiging tulad niya. Pagbalik namin sa warehouse, bitbit na namin ang ritual na pananggalang, ang aklat, at ang pasya, na sa susunod na pagkakataon na maghiwalay si Carla sa katawan niya, iyon ang magiging gabi ng pagtatapos ng sumpa. Pero bago iyon, kailangan pa naming harapin ang huling yugto ng plano, ang paghuli sa kanya habang wala siyang anyo ng tao. At sa oras na iyon, hindi lang kaligtasan namin ang nakasalalay. Lumipas ang mga araw na may kaba at kasabikan. Habang papalapit ang alanganing buwan, ang yugto ng buwan na kalahating bilog at palubog na, ayon kay Lola Ines, lalo kaming naging alerto. Alam namin, ito ang tanging pagkakataon para subukang tapusin ang sumpa ni Carla. Ang gabi ng ritual ay itinakda tuwing linggo ng krus, ika-4 na gabi mula sa huling kabilugan ng buwan. Ang lugar, ang attic. Ang sandali, kapag tuluyan ng humiwalay ang kanyang katawan. Inihanda namin ang lahat. Binalikan namin si Lola Ines upang ituro ang ritual. Kinailangan ang mga sumusunod, 4 na kandila mula sa simbahan, hindi pa nababasag ang ilaw. Asin mula sa dagat, hindi mula sa palengke. Isang mangkok ng dugo ng manok, sariwa, hindi frozen. Ang aklat ng sumpa, bubuksan sa pahina ng pagputol ng ugnayan. Isang handang sakripisyo, hindi ng buhay, kundi ng kaluluwa, isang taong handang ibahagi ang kanyang enerhiya para sa pagbabago. Ako ang napili. Hindi dahil ako ang matapang, dahil ako ang una niyang sinabihan ng katotohanan. At ako rin ang pinakatakot. Ang takot ay koneksyon. Sabi nga ni Lola Ines, ang natatakot ay ang pinakakonektado sa dilim. Dahil siya ang laging nararamdaman. Ang gabi ay dumating na tila walang imik. Tahimik ang paligid ng warehouse. Walang mga maingay na makina. Wala ring masyadong tao sa paligid. Ilan sa mga manggagawa ay pinag-leave muna, ayon sa pakana ni Leo. Hindi raw sila ligtas. Ako, si Leo, at si Lola Ines, kami lang ang nandoon sa attic. Si Carla ay nasa baba, sa dulo ng hallway. Tulad ng dati, sa eksaktong 11:00, dahan-dahan siyang pumunta sa attic hindi para lumipad, kundi para maghiwalay ng katawan. Ramdam namin, ito na ang gabi ng pagpapasya. Dumating siya. Walang imik. Alam kong nariyan kayo, sabi niya, malamig ang tinig. Ito na ang huling pagkakataon mo, Carla, tugon ni Leo. May paraan pa. Pero hindi ka na pwedeng magpatuloy. Sa tingin ninyo ba, ako lang ang ganito? Hindi ninyo pa rin naiintindihan. Bigla siyang lumuhod sa gitna ng attic. Isang mahabang buntong hininga, at sa unti-unting paghina ng kanyang hininga, muling lumabas ang kanyang mga pakpak. Sa harapan namin, ang kanyang katawan ay humiwalay, ang pang-itaas ay tumayo at lumutang, habang ang pang-ibaba ay naiwan, hubad, walang galaw. Si Lola Ines ay nagsimulang magdasal. Sa ngalan ng liwanag, sa ngalan ng lupa't hangin, putulin ang ugnayan ng kadiliman, sinindihan ang 4 na kandila sa 4 na sulok ng attic. Inilagay ang asin sa paligid ng katawan ni Carla. Pinahid ang dugo ng manok sa paligid ng kanyang puson. Binuksan ko ang aklat, at ako mismo ang nagsimula ng pagbabasa sa sinaunang teksto. Bigla siyang lumipad, umiikot sa attic, sumisigaw. Hindi na siya Carla. Ang anyo niya ay buong halimaw na, ang mukha ay kalahating tao, kalahating uwak, ang pakpak ay parang sa paniki. Ang mga mata niya ay pula, at ang tinig ay hindi isa kundi daan-daang bulong na parang sinasalita mula sa kailaliman. Tigilin ninyo, Eki. Pero hindi kami tumigil. Ako, kahit nangangatog, ay patuloy na binabasa ang mga linya mula sa aklat, sa pagkakahiwalay ng katawan, ibinabalik sa liwanag ang kaluluwa ng tao. Sa pagkawatak ng dilim, tinatanggap ang sakripisyo ng liwanag. Lumapit si Carla sa akin, mabilis, galit na galit, ngunit napaurong siya ng tamaan ng asin. Sumigaw siya, halos mapunit ang pandinig ko. Hindi ninyo kayang baguhin.
Ako'y ginawa, hindi pinili. At saka ito nangyari. Isang anino ang lumitaw mula sa gilid ng attic, hindi si Carla, kundi isa pang nilalang. Mas matangkad. Mas maitim. Walang mata, pero may bibig na palaging nakanganga. Ang isa sa inyo ihinugot ko na, bulong ng anino. Napalingon ako kay Leo at nakita ko siyang nakaluhod, duguan ang ilong, parang hinihigop ang lakas niya. Tumingin siya sa akin, umiiling. Tapusin mo to. Mix, tapusin mo. Si Lola Ines ay nagsisigaw na, pilit pinapalayas ang nilalang. Huwag mong hahayaang mahulog ang loob mo. Ituloy mo ang ritual. Tumayo ako, inilapit ang aklat sa katawan ni Carla. Pinikit ko ang aking mga mata. Inalala ko ang dating Carla, yung nakakatawa, yung masipag, yung mabait kahit masungit minsan. Tiningnan ko ang halimaw na lumulutang at hiniling, mula sa kaibuturan ng loob ko. Kung may natitira pa sa iyo, Carla, pakawalan mo ang sarili mo. Hindi ikaw ang nilalang na ito. Bumalik ka. Isang liwanag ang sumiklab mula sa kandila. Ang katawan sa sahig ay biglang nanginig. Ang halimaw sa ere ay sumigaw ng ubod lakas, at sa isang iglap, bumagsak siya sa lupa. Tahimik. Wala na ang anino. Wala na ang sigaw. Si Carla ay nakahandusay, hubad, pagod. Ang kanyang pakpak ay unti-unting naglaho. Dumilat siya, at sa unang pagkakataon, nakita ko ang kanyang mga mata bilang tao. Miguel, mahina niyang bulong. Kinabukasan, umalis na si Carla sa warehouse. Walang paalam. Wala ring balita. Pero iniwan niya ang kanyang sa locker, pati ang ilang lumang kwaderno na may mga sketch ng mga mata, pakpak at panalangin. Si Leo hindi na rin bumalik. Ayon sa mga doktor, sobrang pagod daw ang katawan niya, parang piniga ang kaluluwa. Pero buhay siya at gising. Ako. Nanatili. Pero alam kong hindi na ako kagaya ng dati. Minsan, naririnig ko pa rin ang mga bulong. At sa tuwing pupunta ako sa attic, naaamoy ko pa rin ang hangin ng kadiliman. Pero alam ko, may isang pagkakataon, minsang gabi, isang nilalang ang pinili at pinilit lumaya. At sa gabing iyon, may halimaw na nawala at isang tao ang bumalik. Lumipas ang 2 linggo matapos ang gabing iyon. Sa panlabas, tahimik na ang lahat. Wala nang misteryosong pagkawala. Hindi na muling nakita si Carla. At si Leo ay nagpapagaling pa rin, halos walang alaala sa mga huling pangyayari. Ang warehouse ay muling nagbalik sa normal, pero hindi ang katahimikan ang tunay na panganib. May mga bulong na nagbabalik. May mga aninong gumagapang sa gilid ng paningin. At sa mga panaginip ko, may boses na paulit-ulit, hindi siya ang una. Hindi rin siya ang huli. Isang umaga, may bagong empleyado. Hindi ko na iniisip si Carla. Pinilit kong bumalik sa trabaho. Hanggang sa isang araw, pinakilala sa amin ang bagong tauhan, Trisha, isang trainee sa night shift. Tahimik, mahinhin, pero may kakaiba sa mga mata niya. Hindi dahil sa kulay o laki, kundi sa paraan ng pagtitig. Parang sinusukat ka. Parang nababasa ka. Napansin ko agad na hindi siya komportable sa mga maliliwanag na lugar. Lagi siya nasa gilid ng bodega, kung saan madilim, kung saan malamig. Minsan, nang pumunta ako sa staff room, narinig ko siyang nagsasalita mag-isa sa sisi. Hindi pa tapos. Hindi pa siya handa. Wala siyang cellphone. Wala ring kausap. Nang buksan ko ang pinto ng sisi, nandoon siya, nakatayo sa harap ng salamin, pero ang refleksyon niya hindi siya. Nagbalik ang takot. Muli kong binisita si Lola Ines. Inilahad ko ang lahat, ang panaginip, ang bagong empleyado, ang boses. Pinagmasdan niya lang ako tapos tumango. Ang sumpa ay parang sugat. Kahit gumaling, pwedeng bumuka ulit kapag hindi maayos ang pagkakatapal. Pero akala ko tapos na si Carla. Pero baka hindi siya ang sentro ng sumpa. Baka siya lang ang tinawag, hindi ang pinagmulan. Binalikan ko ang aklat ng sumpa. Nasa akin pa rin ang aklat. Sa huling bahagi, may pahina na noon ay blanko, pero ngayon ay may sulat na, ang halimaw ay hindi nililikha. Tinatawag siya ng takot.
Tinatahanan niya ang puso ng mga nakakita sa dilim, lalo na ang tumingin ng matagal. May bagong pangalan sa pahina, Miguelty ako. Pinagpawisan ako ng malamig. Agad akong tumingin sa salamin at nakita ko, saglit lang, ang refleksyon ko ay may mata ng manananggal. Hindi ako makapaniwala. Hindi ako tulad ni Carla. Wala akong ritual. Wala akong pakpak. Pero unti-unti, nakikita ko sa sarili ko ang mga palatandaan, madalas na pagkawala ng gana. Pagkagising sa kalagitnaan ng gabi na hindi ko maalala. Mga garalgal na hininga sa tainga ko tuwing nag-iisa ako. Nagising akong may dugo sa aking mga kuko. Kinabukasan, isang trainee ang nawawala. Wala pang isang linggo si Trisha sa trabaho, pero si Arnel, isang bagong delivery staff, ay hindi na umuwi. Sinilip ko ang key sa admin room. Doon ko nakita, 2:00 ng madaling araw, papasok sa supply room si Trisha at sumunod si Arnel. Hindi na siya lumabas. Nang tingnan ko ang footage ng loob, wala. Blanko. 1 minuto lang na itim ang screen. Hinarap ko si Trisha. Kinabukasan, sa oras ng break, tinawag ko siya sa loading bay. Alam ko kung sino ka, sambit ko, pilit pinapakalma ang sarili. Hindi lang si Carla ang may nilalaman. Ikaw din, ni. Ngumiti siya. Mapait. Malamig. Hindi ako ang halimaw, Miguel. Ikaw ang sinapian. Hindi ako agad nakasagot. Hindi mo naalala? Isang gabi, habang binabasa mo ang aklat, nagbukas ka ng pinto. Isang pahina ang hindi mo dapat nabasa. At mula noon, nasa loob ka na niya. Hindi totoo yan, ako ang tumulong kay Carla. At ano sa tingin mo ang kapalit nun? Kaligtasan? Hindi. Imbitasyon. Bigla siyang nagbago ng anyo. Sa harapan ko, nakita ko muli ang anyo ng manananggal, pero iba na. Mas matangkad. Mas itim. Ang mukha ay may punit sa gitna, parang hati. Ang mata ay 2 sa kanan, 1 sa kaliwa. Ako'y napatras, pero hindi ako makatakbo. Parang may humawak sa mga binti ko. Sa isipan ko, may tinig, ilang beses ka nang tumingin sa dilim. Panahon na para ikaw naman ang tingnan. Nagising ako sa ospital. Sabi nila, natagpuan akong walang malay sa loading bay. May mga sugat sa braso ko, pero hindi malalim. Si Trisha ay biglang nawala, walang record, walang A, walang pangalan sa listahan ng ET. Si Leo, ngayon ay gising at nagsasalita na. Sinabi niyang napanaginipan niya ako, nakalutang sa gitna ng warehouse, may liwanag sa likod, pero itim ang anino. Ako na ba ang halimaw? Araw-araw, sinusuri ko ang sarili. Pinipilit kong huwag matulog. Pinipilit kong huwag mag-isang matagal. Pero ang totoo nararamdaman ko siya sa loob. Hindi na lang si Carla ang manananggal. May bago na. At ang anyo niya ay mukha ko. Ang warehouse ay tahimik muli. Wala nang bagong empleyado. Wala nang mga misteryosong pagkawala. Pero alam kong hindi ito katahimikan ng ligtas, kundi katahimikan ng isang nilalang na nag-aabang. At ang nilalang na iyon ako. Ilang araw ko nang nararamdaman ang unti-unting pagbago ng katawan ko. Sa salamin, minsan hindi ko na nakikilala ang sarili ko. Ang mga mata ko, tila mas lumalalim. Ang balat ko ay parang lumalamig. Ang mga panaginip ko ay punit-punit, laging may pakpak, laging may dugo. At higit sa lahat, may uhaw. Hindi gutom sa pagkain, kundi sa takot. Sinimulan ko ang paghahanda. Hindi ko alam kung paano ko ito tatapusin. Pero alam ko na kung saan ito nagsimula sa akin. At kung hindi ko ito haharapin, mas maraming magiging biktima, gaya ni Carla, gaya ni Arnel, gaya ng kung sino pa man ang susunod. Binalikan ko si Lola Ines, ang huling pagkakataon. Lola, paano ko pipigilan ang sarili kong maging halimaw? Muli siyang nanahimik. Tiningnan niya ako sa mga mata. Tila ba binabasa niya ang kaluluwa ko? Hindi mo na ito kayang putulin. Kasi hindi lang ito nasa paligid mo. Nasa loob mo na siya. Pero may isang paraan. Ano po? Harapin mo siya.
Sa huling gabi, kapag buo na ang anyo niya, hindi ka pwedeng tumakbo. Hindi pwedeng umasa sa ritual. Isa lang ang magtatagal sa inyo. Ikaw o siya. Dumating ang huling gabi. Eksaktong 3 buwan matapos ang gabing naligtas si Carla. Kabilugan ng buwan. Tahimik ang paligid, pero ang loob ko ay parang gumuho. Sa hating gabi, nagpunta ako mag-isa sa attic ng warehouse, kung saan nagsimula ang lahat. Nagsindi ako ng kandila. Binalot ko ang paligid ng asin. At humarap ako sa salamin, ang salamin na minsang nagpakita sa akin ng aninong hindi akin. Kung nandyan ka, lumabas ka. Tahimik. Hindi na kita kinatatakutan. Alam kong parte ka na ng katawan ko. Pero hindi ikaw ang magpapasya kung sino ako. Sa sandaling iyon, pumutok ang lahat ng ilaw. Umihip ang hangin sa loob, kahit sarado ang bintana. At mula sa salamin, lumabas siya. Ako. Pero hindi ako. Ang anyo niya ay eksaktong katulad ko, pero mas matangkad, mas madilim, ang mata ay parang butas ng bangin. Wala siyang bibig, pero naririnig ko siya. Tumigil ka na. Wala kang laban. Hindi mo ako ginawa. Pinanganak ako mula sa takot mo, mula sa galit mo, mula sa inggit mo. Ako ang tunay na ikaw. Nagsimula ang bangungot. Ang salamin ay nabasag. Ang sahig ay nabitak. Ang paligid ng attic ay biglang nagmistulang kagubatang itim, parang dinala ako sa isang mundo sa loob ng sarili kong isip. Tumayo ang anyo ko sa harap ko at sa isang iglap ay sumugod. Tinamaan ako sa dibdib. Bumagsak ako. Ang katawan ko ay tila lumalaban sa sarili. Umiikot ang paligid at ang mga alaala ko ay nagsimulang punitin, si Carla na tumatakbo sa rooftop. Si Leo na duguan sa attic. Si Trisha na walang anino. Ako, na humahawak ng aklat ng sumpa habang umiiyak. Lahat sila hindi mo nailigtas. Kaya dapat, ikaw ang maging halimaw. Pero hindi ako sumuko. Tumayo ako. Inalala ko ang boses ni Lola Ines, ang halimaw ay tumitira sa puso ng taong walang lakas ng loob harapin ang sarili. Huminga ako. Nagsalita ako, hindi sa kanya, kundi sa sarili ko, hindi ako perpekto. Natakot ako. Nasaktan ako. Nagalit ako. Pero hindi ko pipiliing maging halimaw. Hindi ko pipiliing maging ikaw. Mula sa bulsa ko, inilabas ko ang huling pahina ng aklat ng sumpa, ang isinulat ko mismo, pagpapatawad sa sarili ang tanging makakapatay sa aninong humihila sa kadiliman. At binigkas ko ito ng buo, malakas, kahit nanginginig ang tinig ko. Umalinggaw ang liwanag. Sa loob ng utak ko, sa loob ng attic, sa buong warehouse, isang puting liwanag ang sumabog. Ang anino ko ay nagsisigaw, pilit akong hinahatak pabalik. Ngunit sa huling saglit, ako mismo ang humawak sa kanya, at niyakap ko siya. Hindi kita lalabanan. Hindi kita itatapon. Tinanggap ko na kita. Pero hindi ikaw ang magiging ako. At sa yakap kong iyon, naramdaman kong unti-unti siyang natutunaw. Para bang niyelo ang galit. Ang takot ay napapalitan ng kapayapaan. Nagising akong mag-isa sa attic. Walang anino. Walang liwanag. Walang sigaw. Ako lang. At isang kandilang naupos. Sa salamin, nakita ko muli ang sarili ko, pagod, duguan, pero buo. Makalipas ang 3 buwan. Nag-resign na ako sa warehouse. Lumipat ako ng trabaho, mas tahimik, mas malayo. Si Leo ay bumalik sa pag-aaral, at si Carla, may isang beses siyang nagpadala ng sulat. Wala siyang return address, pero sinulat niya, "Salamat, Migs. Hindi ako ang nawala. Ikaw ang natagpuan." At ako. Minsan, kapag tahimik ang gabi, naririnig ko pa rin ang bulong. Hindi ito pananakot, kundi paalala. Paalala na ang dilim ay laging nasa paligid, pero hindi ito dapat maging tahanan. Ang halimaw minsan ay hindi galing sa labas. Minsan, nasa loob natin. At ang tunay na tapang ay ang harapin ito at yakapin para mapalaya ang sarili. Wakas. Kasama ko pala sa trabaho ang isang manananggal 6.